Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Reminder everybody, kapag ikaw ay merong isang visitor visa, okay? That visitor visa only allows you to travel to Canada. Papunta Canada, syempre pag-uusapan natin, ano? Pero, hindi porke meron kang valid visitor visa, tuloy-tuloy ka nang talagang makakapasok, okay? Ng bansang ito. The last say is with the immigration officer na iyong haharapin pagpasok mo dito sa Canada. Even if your visitor visa is valid, depende sa interview mo dyan o sa mga dokumentong ipakita mo, there is still a possibility for you to be refused entry. Okay? Pwede po yan. At yan ang pag-uusapan natin. Meron po akong nakitang isang post on Facebook. Alam mo, minsan marami rin talaga tayong matututunan mula dyan sa mga Facebook groups, no? Ingat-ingat lang syempre sa mga paniniwalaan. Pero many times, there are stories being shared na ang dami nating pwedeng matutunan. Example na yan. Ito. Yan. Okay. Anong nangyari dito, guys? Visitor visa siya. Dumating na ngayon sa Toronto. Abay, pagdating niya, sige, tanggalin ko muna. Abay, pagdating niya sa airport, di lang siya refused entry. So, pinadeport siya at binan pa siya ng 10 years. Grabe, no? Oh, tanong nyo bakit? Oh, ito na yung storya, okay? Recently lang po ito nangyari, February 24, 2026. O sabi niya, deported from Toronto Pearson Airport. Ang nangyari, Indian national siya, landed in Toronto on a valid tourist visa. Meron na raw siyang itinerary. Meron pa raw return ticket, hotel bookings, and bank statements. Yun nga lang, ito dito siya nagka-problema, no? Ang return ticket niya, dummy ticket. Dummy ticket. Sabi niya kasi hindi pa raw siya sure kung kailan talaga siya aalis ng Canada because he is planning a road trip to South America with my friends, sabi niya dito. And they had booked a dummy ticket just in case to show them. To show, I guess, yung immigration, ano, dun sa airport. Sige, ano ba muna ang dummy ticket? Ang dummy ticket, parang airline ticket, yung ano, no, piprint out. Yun nga lang, hindi pa ito bayad. Usually, ano yan kumbaga, parang reservation, a placement for a certain booking na totoo, pero again, hindi mo pa yan binabayaran. Madalas po, alam ko, ginagamit yung dummy ticket, yung mga return flight, kapag nag apply ka. For example, ng visitor visa, no? Parang sa application ng visitor visa, it will prove na meron kang intensyong umalis. Okay? Hindi manatili doon sa pupuntahan mong bansa na gusto mong bisitahin. Okay? Pero hindi pa siya talaga official airline ticket unless you really already pay for it. Okay? So, para siya, ano ba, reservation, parang placeholder lang siya doon sa upuan mo, supposedly, no, doon sa aeroplano. Tsaka alam ko, parang meron yung expiration date pag hindi mo bayaran, ano. Okay. So, ganun yung return ticket niya. O, balikan natin yung kanyang post. O, dummy ticket, ha? Okay, then they checked the ticket in the system and it didn't show up. I have a question here. Siguro yung dummy ticket niya, hindi ako sure, no? Hindi kaya nag-expire na? Kasi nga sabi ko sa inyo, minsan merong ano yan, ang alam ko parang expiration date. Baka nag-expire na. Kasi alam ko yung dummy tickets also. Please correct me if I'm wrong. Baka meron po tayong mga travel agents na nanonood, ano? Alam ko, pag chinek yung system, nakikita rin siya Hindi ba? Parang verifiable siya in a way. Yun nga lang, again, it's not been paid for. Alright? O sige, balikan natin. So, hindi nag-show up yung dummy ticket niya nung verify. They checked the ticket. I told them the reason very honestly and told them I have more than enough funds in my account and was ready to book the ticket then and there. But they were not ready to listen. I even told them meron daw siyang valid Schengen visa and US visa and have visited the Netherlands and France. Sabi niya, they denied me entry on the spot, canceled my visa, and put on the next Air India flight to Delhi.
They gave me a notice that I'm not allowed to visit Canada for 10 years. My whole trip and plans are now ruined. This is completely not fair from Canada towards genuine travelers. Will this also affect my US entry? Okay. So, yun guys ang nangyari sa kanya. Hindi raw fair! Hindi raw fair na ginanon siya. Anong palagay ninyo? Ako, I think, no, this is just me. Nagkaroon ng basihan para i-refuse kasi lumalabas kung wala po sa system yung kanyang pinakitang return ticket, di peking dokumento yun sa mata ng Canada, hindi ba? Yan ang problema. I wonder if it would have been better na siya ay dumating doon at sinabi nilang na wala pa akong return ticket kasi nga ganito yung plano ko. Tsaka ako bibili. Kung gusto mo ngayon na ako bumili ng return ticket ko, okay din naman sa akin yun. Baka pwede pa yun, ano? The problem is, nag-present siya noong dummy airline ticket. So now my question is, siguro yung dummy ticket, no? Nakakatakot na tuloy talaga kumuha kahit para sa visa application, ano? I think one possible option is, bumili ka na lang talaga ng ticket na refundable. Diba? I think that is the safer bet. If hindi ka pa sure sa iyong totoong date na pauwi. Diba? Tapos narinig niyo yung kwento niyo, no? Wala na too late na. Nung nag-offer siya bumili ng tunay na ticket, too late kasi nga nagbigay na siya nung peking airline return ticket. Diba? Nagmalaki pa siya na, ano ba, wag kayong, siguro sinasabi niya, wag kayong mag-alala. I'm a well-traveled person. Sinahit niya kung saan na siya nakapunta, no? It doesn't matter. In that case, it didn't matter for the officers. Ang tanong ko, bakit 10 years, no? Ang binigay sa kanya na ban? Ang tindi. Ang naririnig kong usual ban, mga 5 years, di ba? Pero ito 10 years. So I can't help but wonder, maybe meron pa siyang ibang, may iba pa kaya itong hindi nakukwentong background? Baka may record siya or what? Bakit kaya 10 years, no? But anyway, that goes to show you how strict immigration officers are nowadays. Okay, chinecheck po talaga lahat yan. Bine-verify kung talagang ikaw ay isang tunay na visitor dito na hindi mag-overstay. And that is, unsurprising. Alam nyo naman, naghihigpit dito sa Canada. Let's be real, many people are here on visitor status, but not really here to visit. Diba? So yan po ang isa sa iniiwasan ngayon na madagdagan pa ng Canada. Sa comment section po ng post na ito, no, I think all of it is not siding with this poster na nagsabing he or she was treated unfairly by Canada. Lahat sila ang tono kasalanan mo yan kasi nagpresenta ka ng peking airline ticket. Tapos ito, meron akong kinuwang isa pang comment doon. Interesting din. Okay? Tignan nyo ang nangyari sa kanya. Sabi niya, my experience was a bit unfortunate and a lesson learned. Ito naman, pumunta daw siya ng Canada, meron siyang dalang mga bote ng whiskey sa kanyang luggage, along with some purchased from duty-free. In total, mga 5 liters daw of alcohol ang dinala niya. At hindi niya ito dineclare sa customs form. Ngayon, nahuli. Okay, tinanong siya ng officer din pala, no? Hindi daw niya minensyon na meron siyang bitbit na alak. Na-inspect ngayon ang kanyang maleta. Sabi niya, the officer checked my luggage and found the alcohol. Wala naman daw siyang issue. Pwede naman daw niyang bayaran. Okay? Pero, hindi na tinanggap. Ang nangyari, sabi niya, I had no issue paying the applicable duty or penalty, but because I had not declared it and had provided incorrect information nung siya ay tinanong, tinrato daw yung kaso na isang misrepresentation at ayun, no, nakita niyo sa 3rd or 4th paragraph, as a result, my tourist visa was canceled and I was refused entry and deported. Diba? Sabi niya dito, this experience taught me an important lesson. Always declare everything honestly at customs, even if you think it's a small issue
or you're willing to pay duty. Siguro guys, depende rin kung sino ang makakahuli sa'yo. Kasi I know, I've heard of some stories na may mga pinasok dito sa Canada, hindi po pwede, hindi dineclare, tapos nakita, parang kumaga tinanggal na lang yung gamit. And then, pinapasok pa. Pero ito iba, no? Talagang hindi na siya pinapasok. But now that I think about it, maybe because siya ay isang visitor. Diba? Siyempre nga naman, kung ikaw ay isang citizen o permanent resident, hindi naman siguro ganun ka-stricto na hindi ka na papapasukin dito, no? I don't know if that could lead to a cancellation of your PR card, PR status. I am not sure. I've never heard of that, no? Baka nga dahil ito ay isang visitor. So, sayang, no? Mag-a-apply ng visitor visa. Mahal na rin mag-apply ngayon ng visa to Canada, no? Hintayin nyo pa yan. Only to have it canceled because of these instances. Diba? Always be honest. That is the lesson of the day and every day sa ating mga episode. Meron ba kayong sarili ninyong experience dyan, no? Put them down there in the comment section. Naalala ko pala bigla, guys, meron nag-email sa akin asking for an episode tungkol sa mga bagay daw na bawal dalhin papasok ng Canada. Help me out rin also, please. Gawa rin tayo ng episode tungkol dyan. Okay, magandang pag-usapan yan para wala nang maging problema. Okay, bitbitin nyo yung pwede, i-declare nyo yung mga yan para safe ang inyong pakiramdam pag kayo ay papasok din ng Canada. And before we go, no, baka may magsabing walang batayan yung pinagsasabi natin na pwede ka pa rin i-refuse ng entry kahit meron ka ng valid visitor visa. O, ito po yan ha. This is from the official website of Canada. O, visitor visa. O, prepare for your arrival. There is a portion here. Your arrival in Canada. A valid visa and travel document don't guarantee that you can enter Canada. Sabi dito, in some cases, the officer may limit or extend your time in Canada depending on the purpose of your visit. You will not be allowed into Canada if you give false or incomplete information. The officer must be convinced that you're eligible for entry into Canada and that you leave at the end of your approved length of stay. Okay. O, dyan na tayo magtatapos, guys. Short but sweet muli ang ating episode. Let me know what you guys think. I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!